Teka, bakit ang lamig yata ng tenga ko? Parang may nakahawak. Oh, kayo pala. Buti pinapanood nyo pa ako. Anyway, buwan na naman ang nakakatakot. Sigurado, marami na naman sa atin ang may mga nakakakilabot ng mga experience sa buhay. At pagsapit ng Nobyembre, madaming ganap ang mga Pinoy tungkol sa undas at karamihan sa atin ay dumadalaw sa sementeryo at nagsisindi ng kandila para sa mga mahal natin na yumao. Yung iba naman, nagluluto pa ng kakanin para dalhin sa puntod at ialay. Nakakain ba nila yun? Teka lang, or yung mga abangers lang sa Gedli? Kaya naman, sa istorya kong to, ikikwento ko yung mga nangyari sa akin na nakakatakot. Kaya makinig ka sa aking horror experience. Alam kong may mga hindi rin naman naniniwala dito sa multo, pero ito yung una kong nakita nung bata pa ako. At nangyari to sa lumang bahay namin. Ako lang at ang kapatid ko ang tao sa bahay. Baby pa siya nun. At iniwan muna siya sa akin ng nanay namin para bantayan. A-attend daw muna sa meeting ng school. Okay lang naman sa akin yun. At hanggang sa... Teka, ano ba yung tumutunog sa kabilang kwarto? Teka lang, parang kinakabahan ako. Tatakot na ako Bakit parang may nakatingin sa akin kanina pa? Sa sobrang curious ko, napatitig ako ng matagal sa kortina. Hindi ko inaasahan ng makikita ko. Doon ko nga nalaman na may kamag-anak daw kami na namatay at bata pa ito. Yan, baka siya daw yun, pero grabe no, sa akin pa talaga nagpakita. Ano ako, si Ed Kaluwag? Sobrang takot ko nung time na yun. Tapos nakatingin pa sa akin para akong lalagnatin pagkatapos ng nangyari. Yung sunod naman na multo experience ko ay yung bagong lipat kami sa bahay. Umalis yung mga kapatid ko at magulang nung araw na yun at ako lang naiwan sa bahay. After ko tumambay sa labas, umuwi na ako para manood ng TV. Habang inaantay sila makauwi, mga 6 PM na. Pero wala pa rin sila. Teka, bakit ang lamig yata ng tenga ko? Parang may nakahawak. Hala, bakit may nagsasalita pa yata? Hindi ko naintindihan yung binulong niya sa akin pero ibang lingwahe kaya ayun, napatakbo ako ng mabilis sa labas ng bahay namin. Namumutla pa ako sa takot. Grabing multo to. Gusto ko lang manood ng TV. Gusto ko yata niya ilipat sa ibang channel. Madami pa akong kwentong multo na narinig mo na ba yung multo na sumasama daw sa tao papunta sa isang lugar? Ito yung isa ko pang karanasan tungkol dyan. Kaya makinig ka. After ng exam namin nung high school ay nagkayayaan kami magkakaklase na gumala saglit dahil maaga pa naman. So pumunta muna kami sa isang lugar na madalas tambayan ng mga student. Na isang malaking tower pero luma na, tsaka puro puno yung paligid. At nag-decide na nga kami na umuwi after ng isang oras na galaan. Pag uwi ko ng bahay namin ay napansin ko wala nga pala akong uniform para bukas. So nag-decide ako na maglaba ng uniform ko sa CR. Habang naglalaba ako, parang medyo kinilabutan ako. May nakatayo yata sa likod. What the? Bakit pa ipa sa likod ko? Binilisan ko yung paglalaba dahil sa nakita ko. At isa pang nakakatakot na part ay wait lang, may kumakatok.
Oo, may sobre. %92% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe. Kaya mag-subscribe ka na.